Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 71. Lumang Tipan, Leviticus 25, Leviticus 26:1-13. Nakipag-usap si Yahweh kay Moises sa bundok Sinai, na sinasabing, makipag-usap ka sa mga tao ng Israel at sabihin sa kanila, kapag dumating kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, sa gayon dapat na magpatupad ang lupain ng isang araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Dapat ninyong taniman ang inyong bukid sa loob ng 6 na taon, at sa loob ng 6 na taon dapat ninyong putulan ang ubasan at tipunin ang mga bunga. Subalit sa ika-7 taon, isang araw ng pamamahinga ng taimtim na pahinga para sa lupa ang dapat ipatupad, isang araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Hindi ninyo dapat taniman ang inyong bukid o putulan ang inyong ubasan. Hindi kayo dapat magsagawa ng isinaayos na pag-aani ng anumang tumutubong mag-isa, at hindi kayo dapat magsagawa ng isinaayos na pag-aani ng anumang ubas na tumutubo sa mga hindi pinutulang baging ninyo. Ito ay magiging isang taon ng taimtim na pahinga para sa lupa. Ano man ang tumubo sa hindi sinakang lupa sa panahon ng taon ng araw ng pamamahinga ay magiging pagkain para sa inyo. Kayo, ang inyong mga lalaki at babaeng lingkod, ang inyong mga upahang lingkod at ang mga dayuhang naninirahan kasama ninyo ay maaaring magtipon ng pagkain. At ang inyong mga alagang hayop at saka mga mababangis na hayop ay maaaring kainin anuman ang tumubo sa lupa. Dapat kayong bumilang ng 7 taon ng mga araw ng pamamahinga, iyon ay 7 ulit na 7 taon, upang magkaroon ng 7 mga araw ng pamamahingang taon, na binubuo ng 49 na taon. Pagkatapos dapat kayong umihip ng maingay na trumpeta sa lahat ng dako sa ika-10 araw ng ika-7 buwan. Sa araw ng pagbabayad ng kasalanan dapat kayong umihip ng isang trumpeta sa kabuuan ng lahat ng inyong lupain. Dapat ninyong italaga ang ika-50 taon kay Yahweh at magpahayag ng kalayaan sa buong lupain para sa lahat ng naninirahan dito. Magiging isang paglaya ito para sa inyo, kung saan dapat ibalik ang mga ari-arian at mga alipin sa kanilang mga pamilya. Ang ika-50 taon ay magiging isang paglaya para sa inyo. Hindi kayo dapat magtanim o gumawa ng isinaayos na pag-aani. Kainin anuman ang tumutubong mag-isa, at tipunin ang mga ubas na tumutubo sa hindi pinutulang mga baging. Dahil isang paglaya iyon, na magiging banal para sa inyo. Dapat ninyong kainin ang bungang tumutubong mag-isa mula sa kabukiran. Dapat ninyong ibalik ang bawat isa sa kanyang sariling ari-arian sa taon ng paglaya. Kung magbebenta kayo ng anumang lupa sa inyong kapitbahay o bibili ng anumang lupa mula sa inyong kapitbahay, hindi ninyo dapat dein o gawa ng masama ang isa't isa. Kung bibili kayo ng lupa mula sa inyong kapitbahay, isaalang-alang ang bilang ng mga taon at mga pananim na maaaring anihin hanggang sa susunod na paglaya. Dapat din iyong isaalang-alang ng inyong kapitbahay na nagbebenta ng lupa. Ang higit na malaking bilang ng taon hanggang sa susunod na paglaya ay magdaragdag sa halaga ng lupa, at ang higit na maliit na bilang ng taon hanggang sa susunod na paglaya ay magbabawas sa halaga, dahil ang bilang ng pag-aani na idudulot ng lupa para sa bagong may-ari ay may kaugnayan sa bilang ng mga taon bago ang susunod na paglaya. Hindi ninyo dapat dein o gawa ng masama ang isa't isa, sa halip, dapat ninyong parangalan ang inyong Diyos, sapagkat ako ay Yahweh, na inyong Diyos. Kaya nga dapat ninyong sundin ang aking mga kautusan, ingatan ang aking mga batas, at tuparin ang mga iyon. Sa gayon ligtas kayong mamumuhay sa lupain. Mamumangga ang lupain, at kakain kayo hanggang mabusog at ligtas na mamumuhay roon. Maaaring sabihin ninyo, anong kakainin namin sa panahon ng ika-7 taon? Masdan, hindi kami makakapagtanim o makakapagtipon ng bunga. Iuutos kong dumating sa inyo ang aking pagpapala sa ika-6 na taon, at magbibigay ito ng eneng sapat para sa 3 taon. Magtatanim kayo sa ika-8 taon at patuloy na kakain mula sa bunga ng mga nakaraang taon at mga itinagong pagkain. Hanggang sa dumating ang ani ng ika-9 na taon, makakakain kayo mula sa mga pagkaing itinago sa mga nakaraang taon. Hindi dapat ipagbili ang lupa sa bagong permanenteng may-ari, dahil sa akin ang lupa.
Kayong lahat ay mga dayuhan at pansamantalang naninirahan sa aking lupain. Dapat ninyong sundin ang karapatan ng pagtubos para sa lahat ng lupang makamtan ninyo. Dapat ninyong payag ang muling bilhin ang lupa ng pamilya ng kung kanino ninyo ito binili. Kung naging mahirap ang kapwa ninyo Israelita at dahil doon ipinagbili ang ilan sa kanyang ari-arian, sa gayon maaaring bilhin muli ng pinakamalapit niyang kamag-anak ang ari-ariang ipinagbili niya sa inyo. Kung ang isang tao ay walang kamag-anak para tumubos ng kanyang ari-arian, subalit kung umunlad siya at may kakayahang tabyusan ito, sa gayon maaari niyang kwentahin ang mga taon mula nang ipinagbili ang lupa at bayaran ang nalalabi sa tao na kung kanino niya ito ipinagbili. Pagkatapos maaari siyang bumalik sa kanyang sariling ari-arian. Subalit kung hindi niya kayang bawiin ang lupa para sa kanyang sarili, sa gayon mananatili ang lupang ipinagbili niya sa pagmamay-ari ng bumili nito hanggang sa taon ng paglaya. Sa taon ng paglaya, ibabalik ang lupa sa taong nagbenta nito, at babalik ang tunay na may-ari sa kanyang ari-arian. Kung ang isang tao ay magbebenta ng isang bahay sa isang pinaderang syudad, sa gayon maaari niya itong bilhin muli sa loob ng isang buong taon matapos na ipagbili ito. Sa loob na isang buong taon magkakaroon siya ng karapatan ng pagtubos. Kung hindi matubos ang bahay sa loob ng isang buong taon, sa gayon ang bahay na nasa pinaderang syudad ay magiging permanenteng ari-arian ng taong bumili nito, sa kabuuan ng mga salinlahi ng kanyang mga kaapu-apuhan. Hindi na ibabalik ang bahay na iyon sa paglaya. Subalit ang mga bahay sa mga bayan na walang pader sa palibot ng mga iyon ay magiging ari-ariang may kaugnayan sa mga bukirin ng bansa. Maaaring bilhin muli ang mga iyon, at dapat ibalik ang mga iyon sa panahon ng paglaya. Gayunman, ang mga bahay na pagmamay-ari ng mga Levita sa kanilang mga syudad ay maaaring tabyusan sa anumang oras. Kung hindi tatubusin ng isa sa mga Levita ang bahay na ipinagbili niya, sa gayon dapat ibalik ang bahay na ipinagbili sa syudad kung saan ito naroon sa paglaya, dahil ang mga bahay sa mga syudad ng mga Levita ay ari-arian nila sa gitna ng mga tao ng Israel. Subalit hindi maaring ipagbili ang mga bukid sa palibot ng kanilang mga syudad dahil ang mga iyon ay permanenteng ari-arian ng mga Levita. Kung naging mahirap ang kapwa kababayan ninyo, kung kaya hindi na niya kayang itaguyod ang kanyang sarili, sa gayon dapat ninyo siyang tulungan tulad ng tutulungan ang isang dayuhan o sino pa mang naninirahan bilang tagalabas na kasama ninyo. Huwag siyang singilin ng tubo o subukang kumita mula sa kanya sa anumang paraan, ngunit parangalan ang inyong Diyos upang ang kapatid ninyo ay makapanatiling namumuhay kasama ninyo. Hindi ninyo siya dapat bigyan ng pautang na pera at patawan ng tubo, ni pagbilhan ng iyong pagkain upang kumita. Ako ay Yahweh na inyong Diyos na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, upang ibigay ko sa inyo ang lupain ng Canaan, at upang ako ay maging Diyos ninyo. Kung maging mahirap ang kapwa kababayan ninyo at ipagbili ang kanyang sarili sa inyo, hindi ninyo siya dapat pagtrabahuhin tulad ng isang alipin. Ituring siyang isang upahang lingkod. Dapat siyang maging tulad ng isang taong pansamantalang naninirahan kasama ninyo. Maglilingkod siya sa inyo hanggang sa taon ng paglaya. Pagkatapos aalis siya mula sa inyo, siya at ang kanyang mga anak na kasama niya, at babalik siya sa kanyang sariling pamilya at sa ari-arian ng kanyang ama. Sapagkat mga lingkod ko sila na inilabas ko mula sa lupain ng Ehipto. Hindi sila ipagbibili bilang mga alipin. Hindi ninyo sila dapat pamunuan ng malupit, subalit dapat ninyong parangalan ang inyong Diyos. Para sa inyong mga aliping lalaki at babae, na maaari ninyong makuha mula sa mga bansang naninirahan sa palibot ninyo, maaari kayong bumili ng mga alipin mula sa kanila. Maaari rin kayong bumili ng mga alipin sa mga dayuhang naninirahan kasama ninyo, iyon ay, mula sa kanilang mga pamilyang kasama ninyo, mga batang ipinanganak sa inyong lupain. Maaari ninyo silang maging ari-arian. Maaari ninyong ibigay ang ganyang mga alipin bilang isang pamana sa inyong mga anak na kasunod ninyo, para panghawakan bilang ari-arian. Mula sa kanila ay maaari kayong palaging bumili ng inyong mga alipin, ngunit hindi ninyo dapat pamunuan ang mga tao ng Israel ng may pagmamalupit.
Kung isang dayuhan o isang taong pansamantalang naninirahan kasama ninyo ang naging mayaman, at kung isa sa mga kapwa ninyo Israelita ang naging mahirap at ipagbili ang kanyang sarili sa dayuhang iyon, o sa isang tao sa pamilya ng isang dayuhan, matapos na ang inyong kapwa Israelita ay nabili, maaari siyang muling bilhin. Isang tao sa kanyang pamilya ang maaaring tumubos sa kanya. Marahil ang tiyuhin ng tao o anak ng kanyang tiyuhin ang siyang tatubos sa kanya, o sino mang malapit na kamag-anak niya mula sa kanyang pamilya. O, kung naging maunlad siya, maaari niyang tabyusan ang kanyang sarili. Dapat siyang makipagtawaran sa taong bumili sa kanya, dapat niyang bilangin ang mga taon mula sa taong ipinagbili niya ang kanyang sarili sa nakabili sa kanya hanggang sa taon ng paglaya. Ang halaga ng kanyang katubusan ay dapat kwentahin alinsunod sa halagang ibabayad sa isang upahang lingkod, para sa bilang ng mga taon na maaari siyang patuloy na magtrabaho para sa bumili sa kanya. Dapat huwag kayong gumawa ng mga rebulto, ni hindi kayo magtatayo ng mga nililok na mga larawan o isang sagradong batong haligi at dapat huwag kayong maglagay sa inyong lupain ng anumang hinulman na imaheng bato na inyong yuyukuden, sapagkat ako si Yahweh na inyong Diyos. Dapat ninyong isagawa ang aking mga araw ng pamamahinga at parangalan ng aking santuaryo. Ako si Yahweh. Kung lalakad kayo sa aking mga batas at isaisip ang aking mga utos at susundin ang mga ito, sa gayon bibigyan ko kayo ng ulan sa kapanahunan nito, mapapakinabangan ang lupain at magbibigay ang mga punong kahoy sa bukid ng kanilang mga bunga. Magpapatuloy ang inyong paggik hanggang sa panahon ng ng ubas at aabot ang ng ubas hanggang sa panahon ng pagtatanim. Kakainin ninyo ang inyong tinapay ng sagana at mamumuhay ng ligtas sa ginawa ninyong tahanan sa lupain. Magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, hihiga kayo ng walang kahit na anong kinatatakutan. Aalisin ko ang mga mababangis na hayop mula sa lupain at hindi dadaan ang espada sa inyong lupain. Hahabulin ninyo ang inyong mga kaaway at babagsak sila sa inyong harapan sa pamamagitan ng espada. Hahabulin ng 5 sa inyo ang 100 at hahabulin ng 100 sa inyo ang 10,000, babagsak ang inyong mga kaaway sa inyong harapan sa pamamagitan ng espada. Titingnan ko kayo ng may pagkampi at gagawin ko kayong mabunga at pararamihin kayo, itatatag ko ang aking tipan sa inyo. Kakain kayo ng pagkaing inimbak ng mahabang panahon. Kakailanganin ninyong ilabas ang inyong inimbak na pagkain dahil kakailanganin ninyo ng lugar para sa bagong ani. Ilalagay ko ang aking tabernakulo sa inyo at hindi ko kayo itatakwil. Maglalakad ako kasama ninyo, magiging Diyos ninyo at magiging bayan ko kayo. Ako si Yahweh na inyong Diyos na nagdala sa inyo palabas mula sa lupain ng Ehipto, nang sa ganoon hindi na nila kayo magiging mga alipin. Winasak ko ang mga rehas ng inyong yugo at pinalakad kayo ng matuwid. Ilalagay ko ang aking tabernakulo sa inyo at hindi ko kayo itatakwil. Maglalakad ako kasama ninyo, magiging Diyos ninyo at magiging bayan ko kayo. Ako si Yahweh na inyong Diyos na nagdala sa inyo palabas mula sa lupain ng Ehipto, nang sa ganoon hindi na nila kayo magiging mga alipin. Winasak ko ang mga rehas ng inyong yugo at pinalakad kayo ng matuwid. Bagong tipan. Mark 16:1-20. Nang matapos ang araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng pabango upang makapunta sila at mapahiran ang katawan ni Jesus para sa paglilibing. Maagang maaga sa unang araw ng linggo, nang sumikat ang araw pumunta sila sa libingan. Sinabi nila sa isa't isa, sino ang magpapagulong ng bato ng pasukan ng libingan para sa atin? Nang tumingin sila sa itaas, nakita nila na mayroon ang nagpagulong ng bato na napakalaki. Pumasok sila sa libingan at nakita nila ang isang binatang nakasuot ng puting balabal, nakaupo sa gawing kanan at namangha sila. Sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus, ang taga-Nazare na ipinako sa krus. Bumangon na siya, wala siya rito, tingnan ninyo kung saan siya inilagay. Ngunit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na mauuna siyang pupunta sa inyo sa Galilea.
Doon makikita ninyo siya, gaya ng sinabi niya sa inyo. Lumabas sila at tumakbo mula sa libingan, natakot sila at namangha. Wala silang sinabi sa sinuman dahil matindi ang kanilang takot. Maaga sa unang araw ng linggong iyon, matapos siyang bumangon, una siyang nagpakita kay Maria Magdalena, na mula sa kanya napalays niya ang 7 demonyo. Umalis si Maria Magdalena at sinabi sa mga kasama niya, habang nagluluksa sila at umiiyak. Narinig nilang buhay si Jesus at nakita niya ito ngunit hindi sila naniwala. Matapos ng mga pangyayaring ito, nagpakita siya sa kakaibang anyo sa 2 pang tao, habang naglalakad sila palabas ng bayan. Pumunta sila at nagbalita sa iba pang mga alagad ngunit hindi sila naniwala sa kanila. Sa ibang pagkakataon, nagpakita si Jesus sa 11 habang nakasandal sila sa hapag, at sinaway sila dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at katigasan ng puso, dahil hindi sila naniniwala sa mga nakakita sa kanya matapos siyang bumangon mula sa mga patay. Sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas at ang hindi naniniwala ay hahatulan. Ang mga palatandaang ito ay tataglayin ng mga sumasampalataya. Sa aking pangalan sila ay magpapalayas ng mga demonyo. Magsasalita sila sa mga bagong wika. Pupulat sila ng mga ahas, at kung iinom sila ng anumang nakamamatay ay hindi sila masasaktan nito. Magpapatong sila ng kamay sa mga may sakit at gagaling sila." Matapos magsalita sa kanila ang Panginoon, iniakyat siya patungo sa langit at naupo sa kanang kamay ng Diyos. Humayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako, habang ang Panginoon ay kumikilos kasama nila at pinatunayan ang salita sa pamamagitan ng mga sumunod pang mga kahangahangang palatandaan. Mga awit, Psalm 33 is the 1-11. Magalak kay Yahweh, kayong mga matuwid, ang papuri ay angkop para sa matuwid. Pasalamatan si Yahweh na may alpa, awitan siya ng mga papuri niya ng may alpa na 10 kwerdas. Awitan siya ng bagong awit, tumugtog ng mahusay at umawit ng may kagalakan. Dahil ang salita ni Yahweh ay matuwid, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay patas. Iniibig niya ang katwiran at katarungan. Ang lupa ay puno ng katapatan sa tipan ni Yahweh. Sa pamamagitan ng salita ni Yahweh ang mga langit ay nalikha, at ang lahat ng mga bituin ay nagawa sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Tinitipon niya ang tubig ng dagat na parang isang tumpok, nilalagay niya ang mga karagatan sa mga imbakan. Hayaan ang buong mundo na matakot kay Yahweh, hayaan ang lahat ng nananahan sa mundo ay mamangha sa kanya. Dahil siya ay nagsalita, at nangyari ito, siya ay nagutos, at tumayo ng matayog. Banibigo ni Yahweh ang pagsasanib ng mga bansa, siya ang nananaig sa mga plano ng mga tao. Ang mga plano ni Yahweh ay nananatiling magpakailanman, ang mga plano ng kanyang puso para sa lahat ng salinlahi. Ang mga plano ni Yahweh ay nananatiling magpakailanman, ang mga plano ng kanyang puso para sa lahat ng salinlahi. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa mga pangako at gabay na matatagpuan sa iyong salita. Habang kami ay nagmumuni-muni sa mga prinsipyo ng pahinga at pagpapanumbalik sa Levitiko, naway tanggapin din namin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na ipinahayag sa Marcos, sa pagkaalam na sa iyo, ang lahat ng bagay ay ginagawang bago. Hayaan mo kaming magalak at umawit ng may kagalakan tulad ng psalmista, na nagtitiwala sa iyong walang hanggang pag-ibig at perpektong plano para sa aming buhay. Palakasin ang aming pananampalataya at tulungan kaming mamuhay sa paraang nagbibigay karangalan sa iyo, na nagdadala ng pag-asa sa mga nasa paligid namin. Hubugin ang aming mga nais upang tumugma sa iyong kalooban. Amen.